Eto nga po yung unang gabi na na-hospital si Liam. Oh, may matadali yung kamay ko. Dahil nga sa namaga ang ilang parte ng katawan ni Liam, hirap din talaga siyang kumilos. At isa rin sa struggle talaga namin ay ang bihisan siya. Nito ngang unang gabi ay nakakatulog naman siya, kaya lang miya't-miya rin naman siyang gising dahil nga nararamdaman niya yung kirot. Halos sa isang buong gabi nga, miya't-miya ang iyak ni Liam dahil ang sinasabi niya nga masakit daw. Hindi na iiwan. Hawat mo na yung sabat dito. Hawat mo na lang kahapon. Saan ba ang sakit, ha? Ito? 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 Ito ang sakit? Sa sakit nga na nararamdaman ni Liam, pinursige talaga namin ni Daddy C na bumalik sa hospital para nga alamin kung ano yung resulta ng x-ray ni Liam. 6 PM nga kami nakaschedule ng January 9 at sa mga puntong ito nga nandito na nga kami sa hospital. 30 minutes nga rin ang inintay namin dito dahil nga iniintay nga yung doktor na naka-assign kay Liam. Bukod nga doon, iniintay rin namin ang result ng x-ray dahil ang sabi nga ay wala pa daw na ipapasa sa kanila. Sa inip nga nito ni Liam, nagyaya na nga lang muna siya na pumunta kami sa bendo machine. Wiling-wiling nga si Liam dito sa bendo machine at ito naman si Daddy C ay support na support kay Liam para nga naman kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman nito ni Liam. Naituro na nga ni Liam kay Daddy C kung ano yung mga gusto niya dito, kaya naman ito si Daddy C ay nagko-compute dahil kapag ka naghulog ka dito ay hindi na sila magsusukle, kaya dapat sakto ang ihuhulog mo. Nagtagal nga rin kami dito dahil itong bendo machine hindi tinatanggap ang pera ni Daddy C. Nagpapalit na nga lang muna si Daddy C sa guard at saka naman bumalik siya dito sa bendo machine. Excite na nga itong si Liam, kaya naman pinagmamadali niya talaga si Daddy C, kaya naman ito si Daddy C natataranta. Sa pagkataranta nga nito ni Daddy C kay Liam, mali tuloy ang napindot niya. Siyempre, para masaya si Liam, nag-insert pa nga ulit ng point si Daddy C para nga maibigay yung gusto ni Liam. Matapos nga namin mapaglaruan itong bendo machine, pumunta na nga lang muna kami sa parking lot para bumalik sa sasakyan at dun nga kumain. Sa mga panahon ngayon, halos lahat nga ng gusto ni Liam pinipilit namin ibigay ni Daddy C basta kaya namin. Kahit nga hindi na nga niya cheat day, binibigay pa rin namin ni Daddy C yung mga pagkain na gusto niyang kainin para nga kahit papano ay mapasaya namin siya. At bago nga mag 30 minutes, bumalik na nga agad kami sa hospital para i-follow up nga ang x-ray result nito ni Liam. Kung mapapansin nyo, lagi nga siyang nakahawak sa right hand niya dahil nga ginagawa niyang suporta ang kanyang left hand. Sa nakalipas nga na araw na pagkahulog niya sa hagdan, doon na nga namin nakita ni Daddy C ang mga pasa niya. Sobrang lumong-lumo at sobrang lungkot na lungkot talaga kami ni Daddy C dahil sa totoo lang, sa 3 taon na edad dito ni Liam, ay sobra talaga kaming maingat na masugatan itong si Liam. Kaya lang, minsan sa sobrang ingat mo, hindi rin talaga maiiwasan na may mangyari na hindi ka nais-nais katulad nito. Naibigay na nga sa amin ang x-ray result at nabasa na nga rin sa amin ito ng doktor at sa awa naman ng Diyos, walang dislocate si Liam sa mga bone niya. Sobrang saya nga ng puso namin ni Daddy C dahil kahit papaano naibsan at nawala nga ang takot namin. Sa mga nakamiss po kay Liam, sa mga nag-message, hindi na po namin kayo maisa-isa pero maraming salamat po. Lalong-lalo na sa lahat na nagdasal para sa anak namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Love, Don Liam and family. Bye!